Sumakabilang buhay na si dating COMELEC Commissioner Virgilio Garceliano sa edad na 87 years old. Ayon sa pamilya nito, nasa loob ng comfort room si Garceliano Sabado ng gabi nang bigla itong nawala ng malay at bumagsak. Nangyari ito sa farmhouse ng kanyang pamilya sa barangay Imbatog, Baungan, Bukidnon. Naging matunog ang pangalan nito nang masangkot sa isang wiretapping controversy noong 2005 kasama si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na naging tanyag bilang Hello Garcia Scandal. Missing pa din ang 4 na mga Pinoy sa Myanmar matapos ang magnitude 7.7 na lindol noong Biyernes. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, 2 sa mga nawawalang Pilipino ay isang mag-asawa at naninirahan sa gusaling gumuho dahil sa lindol. Kinumpirma rin ng ahensya na ang lahat ng mga nawawalang Pilipino ay pawang mga profesional, kabilang ang mga guro at mga empleyado ng opisina. Walang Pinoy ang nasaktan sa Thailand kung saan naramdaman din ang malakas na lindol. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. si United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa pagbibigay ng clemency o pagpapatawad at pagpapalaya sa may 115 mga Pilipinong convicts bilang bahagi ng pagdiriwang ng Ramadan at Eid al-Fitr. Una nang pinasalamatan ng Pangulo ang UAE sa pagbibigay ng pardon o pagpapatawad sa kasalanan ng may 143 mga Pilipino para sa Eid al-Adha noong nakaraang taon at 220 naman ngayong taon. Karamihan sa mga kasalanan ay magaan lang at hindi kasama ang kasong pagpatay habang ang iba naman ay napagdudahan lang at nakulong. Hiniling ni dating Pangulong Duterte sa kanyang mga taga-suporta na huwag nang makialam sa kanyang kaso sa ICC. Ipinaabot ni Vice President Sara Duterte ang hiling na ito ng dating Pangulo sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga Pinoy sa Europe na nagsagawa ng prayer rally kasabay naman ng kaarawan ng dating presidente. Binanggit din ni PRRD na huwag pag-usapan ang kaso sa publiko lalo na ang tungkol sa mga complaints sa ICC. Bilang alternatibo, hiniling din ni Duterte sa kanyang mga taga-suporta na tumulong sa mga kandidato ng PDP laban sa nalalapit na halalan sa Mayo. Pinahabulaanan ng Department of Transportation na nagbalik na naman ang tanimbalang modus sa paliparan ng bansa. Kasunod naman ng ilang insidente na may mga pasaherong may dalang bala sa kanilang bagahe ngayong buwan. Giit pa ni DOTR Secretary Vince Dizon na 3 insidente ng pagkadiskubre ng bala sa bagahe ng pasahero ang naitala at ito ay hindi tanim bala. Maaring aksidenteng nalagyan ng bala o kaya'y anting-anting ang bagahe ng isang pasahero na nakita naman sa X-ray machine. Time to gas up na ngayon. Ito ang payo ng mga kumpanya ng langis sa publiko dahil bukas magkakaroon na naman ng big time oil price increase. Ayon sa Department of Energy, ang presyo ng gasolina ay tataas ng hanggang 1 peso and 35 centavos per liter, habang ang diesel naman ay magkakaroon ng dagdag presyo na 1 peso and 25 centavos kada litro. Ang presyo ng gasolina ay tataas ng 1 peso and 10 centavos per liter.